So good day, Sir Dennis. No, ito yung aparato mo. Small MPPT with multifunction meter. So dito, nakikita mo yung load mo kung ano wattage. No? Then, MPPT, nakikita mo yung harvest mo. Yan, 2.6 ampere. Then, 38 watts ang na-harvest niya sa isang solar panel ko na 160 watts. No? So pwede dito 400 single or lower. No? Medyo maaga pa ngayon, 9 o'clock pa lang. No? Yan. So, kaya ganyang harvest may ginapa, no. Then, itong battery ko ay for demo lang, no. Para mapakita natin yung function ng LBD natin, no. So, sa ngayon, naka-ilaw na yung LED red. So, makita nyo, no. Ito, karaniwan kasi tinatanong ng mga ka-electrical natin, no, bakit ayaw gumana ng aparato nila, no. Meron kasi akong DIY tutorial sa YouTube, no. Ayaw umandar daw ng inverter. So, kasi nga, hindi naka-ilaw yung LED red. Kailangan pailawin mo muna yung LED red para gumana ang aparato mo. Okay? So sa ngayon, nakailaw na siya, no? So nakaset tayo ng 11.5 ang mismong disconnection, no, low bat. Then ang reconnection niya is 1.7. Okay? Doon siya magre-reconnect. 1.7 plus 11.5 is 13.2. Okay? So ngayon, ang gagawin natin, working na nga yung aparato mo for demo battery. Then 0 yung wattage natin, Sir Dennis, no, yan. So sa kay Sir Dennis to, no. Pakita ko sa iyo yung disconnection nito, no. Ilo-lobat natin yung battery natin. Then kargahan natin ganitong electric fan na malaki, no. So industrial fan to, almost 150 watts to, no. Pero sa specs nito is 180 watts. So tingnan natin kung gaano kalaki yung konsumo nito, no. At then ilo-lobat natin yung battery natin, no, para mapakita ko sa iyo na 11.5 ang disconnect. Ibig sabihin low bat na yung battery, hindi niya na i-allow na paandarin pa yung kahit anong load na 220 mo. So okay, saksak natin to, no. Ito yan. Ayan. O yan. Ang lakas ng hugot niya. Ayan. 162. No, nagsi-60. Ayan. Pababa habang nagkakaroon na siya ng speed. Ayan, no? Kayang-kaya. So, ang problema mo dito is yung battery, maliit. So, 100 watts, 100 AH, walang problema, gamitin mo. So, pinapakita ko lang dito yung gaano kabilis malobat yung battery, no, kung ganyan kalaki load mo. So, dalawang 5 AH lang to. 10, yan. So, kaya ng aparato, yung battery ang didepende sa inyo. So, kung 100 AH to, matagal yan. Lalo na at daytime, kasi nag-harvest naman siya kahit paano, no? So, yan, paabuti natin ng 11.5. Then magdi-disconnect yan, Sir Dennis, no. So hindi ko kasi na-demo to sa ibang video natin. So ngayon tayo na pagkakataon na malakas ang load natin. So ilolobat natin to hanggang 11.5. So ang tanong kung matagal ba yan, no? So antayin natin yan sa video yan. Then papakita ko rin sa iyo yung reconnection nito, no, na 13.2. So sa ganitong battery, mabilis din mag-charge to dahil nga maliit lang, no. So marami kasi mga aparato na yung battery ay maliit lang. Ang nangyayari doon, mabilis to full charge, no, nabubulunan. Kaya nangyayari nag-high voltage naman. So kailangan mo dagdagan ng battery pag gano'n nag-high voltage. Madi-disconnect naman yung inverter natin, madidetect na sa high voltage, no? Pero ngayon ito, nakita niyo na stable siya. Yan. Stable, no, nag-stable na sa 1.7, 11.7, yan, nag-11.6, no. Ang load ko is 138 watts. Okay, so antayin lang natin malobat to, no, Sir Dennis. So ang pagka-connection lang naman ito, yan, positive to negative, yan, no? Then dito rin negative, no, dahil negative to negative. So makita mo yan, may color coding naman tayo dito. Red is positive, black is negative. So with battery cable to kay Sir Dennis, no, adds on siya ng battery cable. So pwedeng dalawang 200 watts sa solar panel, then 100 AH battery. Pero kung wala pang budget, no, pwedeng isa munang 200 watts sa solar panel, or mas maganda, mas malaki, no, merong malaking 400 watts or 350, ganyan something, to 8 to 50. Kung may existing ka na 250, walang problema. Pero kung wala kang solar panel, meron akong link, pwede mong orderan sa Dennis, no, pati sa battery. So medyo matagal, no, medyo matagal pa pala to. So yan.
Ang electric ban nito is 180 watts. Pero pag tumatakbo na siya, yan, 135 watts lang. So number 1 lang ang nilagay ko dyan, no? Dagdagan natin ang load, no? Para malupat talaga. Lagyan natin ng to electric ban ko na 60 watts. Titingnan natin, no? Yan. Saksakan na natin para malupat na siya. Okay. Saksakan natin. So yun na, nalubat na, no? Umabot na sa 11.5 yung connection niya after ma-on ko yung ayan, makita mo nag-connect ulit dahil mayroon nga solar, no? So tanggalin natin, ayan. So papakita ko sa iyo, patayin natin to, ayan. Patayin natin load. So ibig sabihin kapag nag 11.5 disconnect na yun, kailangan mo muna i-charge, okay? So pagka disconnect ng 11.5, lalabas sa kanya yung nominal voltage niya o yung rest voltage niya is 12.8, no? Mataas pa rin kung tutusin. Kaya pwede mo isagad dyan ng 11 yung disconnect niya. Kasi sa rest voltage ng mga lead acid is 12, no? Nominal voltage. Okay, power natin para umabot to ng 13.2 at magre-reconnect siya, no? So 0-0 kasi yan. Yan, mag-iiba na uli yan, no? Yan, tumataas na uli yung voltage natin. So, reconnection na uli siya. Okay. So, pag ganon, i-charge mo lang siya, bayaan mo muna, no? So, kapag ganito kalit battery nga, mabilis ang reaction dahil maliit lang. Pero yung 100 Ah, matagal yon, sir. So, okay. So, off natin yung aparato natin, no? Unahin natin yung solar panel para mag 0-0 yung reading, yan. So, meron pa kasi 13.9, 39 watts, no? Yan, 0-0 na. Then, yung mismong inverter, yan, inverter kasama yung multifunction, no? Then yung battery sa SCC yun, ang MPPT natin. Okay. So darating sa aparato mo ganyan, then kabit mo yung solar panel mo, positive to negative, battery positive to negative din, ganyan lang, no? Then on mo yung battery, pag on una naman ang battery niya, yan. Okay. So mag-initialize yung MPPT mo, then either sa dalawa kung ano unahin mo, kung pwedeng gusto mong inverter muna, okay, or yung solar panel. Basta una ang battery pag i-on. So nag-reconnect na siya. So ganun lang na, sir. So salamat sa pagtitiwala at God bless.